Yarken ko returns to Watkins hapon. Blautin marbriner blumberbingerin mardemonyo o ogre. Sa baindang nakakatakot na hitsura, madalas silang inilalarawan bulungar nilalang na may malaking lakas at kasamaan. Na Germany na aso na midinwal at kwento o bensimlo sa iba't bang henerasyon. Yung mga supernatural na nilalang na ito ay may malaking ginampanan sa kulturang Hapon. Minsan bilang mga masasamang nilalang na nagdadala ng kasawian at pagkawasak, o ring ni Ramiguer na nagpaparyos sa masasama at sinusubok ang mga matuwid. Madalas na inilalarawan ng Oni na may pisikal na anyo na sumasalamin sa kanilang nakakatakot at supernatural na kalikasan. Tradisyonal silang inilalarawan na may napakalaking tangkad at mga maskuladong katawan na sumisimbolo sa kanilang napakalaking lakas. Their brains ay clear matingkad and maritingkad na kulay, trading po, asul, beardy, or item, na marinaw na nagtiturgi sa kinalomari sa mga tao at iba pang nilalang. Mayroon siyang matulis na sungay na nagbohor dami ang laki, na tumutubo mula sa kanilang manoo at nagbibigay sa kanilang mas nakakatakot na anyo. Ang mga mukha ng Oni ay pinagsasama ang mga katangiang hayop at tao. Mayroon silang malalaking, matatalas na mata at malapad, patag na ilong. Ang kanilang mga bibig ay puno ng matutulis at nakausling mga ngipin na sinadyang punitin ang laman. Madaw do rayuhawaribin mga Oni na nakasuot ng mga balat ng tigre at mahawak na malalaking bakal na pamalo na tinatawag na kanapal na ginagamit para takutin at umatake. Ang mga sandatang ito ay simbolo ng kanilang kalupitan at kapangyarihan. Sila ay tradisyonal na itinuturing ng mga masamang nilalang na nagdudulot ng kaguluhan, pagkawasak, at kamalasan, nagsisilbing banal na parusa para sa mga makasalanan at masuwayin. Ang Oni ay pinaniniwala ang sanhi ng mga natural na kalamidad, sakit, at iba pang sakuna, at madalas na iniuugnay sa parusa at takot. Ang mga demonyong ito ay nakatira sa malalayong at mababangis na lugar, malayo sa sibilisasyon ng tao. Matatagpuan sila sa kailaliman ng mga bundok, makakapal na kagubatan, at madidilim na kuweba. Ika-rigor wafrinib lugar na itaing ay reduring ni engkop na teritoryo para ni Oni. Ing sa maiksing muway cell na hiwalay sa mundo ng mirror at lumitaw lamang upang magdulot ng kaguluhan at wala sa kaayusan. Bukod sa mga bundok at kagubatan, yung mga Oni ay madalas na iniuugnay sa kamunduhan, isang impyernong dimensyon kung saan nagdurusa ang mga pinaparusahang kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan. Sa Japanese Buddhism, sila ay itinuturing na tagapangalaga ng impyerno, kung saan sila ay nagpapahirap sa mga makasalanan. Ang mga paglalarawang ito ay nagpapatibay sa ideya na ang Oni ay hindi lamang pisikal, kundi pati spiritual na naninirahan sa mga rehiyong lampas sa nakikitang mundo. Periferid ng walaslat ang di Oni ay nerdiriskyu abandonadong guho ang mga lugar na pinagmumultuhan. O ring desoladong lugar na ito na nakalimutan na ng sangkatauhan ay itinuturing na mga portal papunta sa mundo ng mga espiritu, kung saan maaaring makatawid ang Oni papunta sa ating mundo. Ngayon masarating mga manlalakbay na pumupunta sa mga lugar na ito at nakakasalubong ang Oni ay laganap. Binibigyang diin ang panganib ng paglayo mula sa kaligtasan ng komunidad ng tao. Madalas na inilalarawan ng Oni bilang sakim na kanyonbulang tao, na lalo pang nagpapalakas sa kanilang nakakatakot at hindi makataong imahe. Durodaryulay na itubeng digakis ng tao ay isiping at partibar ang kanilang papel buwing mayroawal ng sangkatauhan, kundi nagsisilbi rin upang simbolo ng primordial na takot sa hindi kilala at hindi makontrol. Inaatake ng mga Oni ang mga nayon at dinadala ang mga walang magawang tao mula sa kanilang lungga sa bundok o madidilim na kuweba. Ang mga demonyo na ito ay walang habas na kinakain ang kanilang biktima. Ranger Grandok Almet to World Mi Oni Berim Grainer. Si Ranger Grantoy, i-preemptin mo bayarning at vertiganayon lawan sa mga Oni upang iligtas ang mga kinidnap na biktima o upang protektahan ang kanilang mga komunidad. Madalas sa ing regards ping ito ay may eksmang mga mababagsik na labanan kung saan sinusubok ang tapang at talino ng tao laban sa lakas at kabangisan ng Oni. Ang tagumpay laban sa isang kanibal na Oni ay hindi lamang nagliligtas ng mga buhay, kundi pinagtitibay din ang kaayusang panlipunan at moral. Pinatutunayan na ang kabutihan ay maaaring magtagumpay laban sa kasamaan, kahit gaano pa ito kakilakilabot at makapangyarihan. Reducing regurit ng sining at panitid ng erase ng ringkalaw na Oni yung magdulot ng dart at pagkasuklam. Timisang lalaran na Oni nagduarmanot sa kinikar mga biktima ay laganap sa mga scroll ng sinaunang repainting, kung saan ang mga demonyo ay isinasalaron na may nakabuwang bibig na may matatalas ng ngipin at mga matang nagniningning sa kasamaan. Sa kabuuan ng Budismong Hapones, ang mga Oni ay may mahahalagang papel bilang mga tagapagbantay at mga tagapahirap ng mga kaluluwang isinumpa. Ang impyerno ng Budismo, na kilala bilang Jikoku, ay kung saan ang mga Oni ay inatasang magpataw ng walang hanggang parusa sa mga makasalanan na nagsisilbing kasangkapan ng banal na katarungan. Sila ay inilalarawan bilang mga walang awang ahente ng impyerno na responsable sa pagpataw ng mga parusa na sumasalamin sa mga kasalanang nagawa sa mundong ito. Pajurets mong entas en yuridan impyerno ren Jikoku, pan isa oran den tiyak na oriyan kay salanan. Iwergaoni mo na dende senyor may rehiyong ito ang tinitiyak na makatatanggap ng tamang parusa ang mga kaluluwa, na maaaring mula sa matinding pisikal na pagpapahirap hanggang sa psikolohikal na pagdurusa. Si Ring Starry ang whole thing may refumo ay mesk sa unahing tauhan sa impyerno ng Buddha ang nagpapasya sa kapalaran yung mga kaluluwa batay sa kanilang nakaraang gawain. Number 3 were now liang Kurtziker,
Sinagwaing karang mga utos ng may kalupitan at eksaktong katumpakan. Mela silang inilalarawan na may dalang mga instrumento ng pagpapahirap tulad ng mga pamalong bakal, mga kutsilyo at lagari na ginagamit upang sugatan, hiwain at pahirapan ang mga makasalanang kaluluwa. Kadalasang inilalarawan ang mga oni sa ikonografiyang Budista at mga sining sa mga nakakakilabot na eksena ng pagpapahirap, lalo na sa tindi ng kanilang papel bilang mga tagapagpatupad ng karmik na batas. Inilalarawan sila na may mabangis na ekspresyon at mga maskuladong katawan, pinipigilan ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pinakamasakit na mga pamamaraan hanggat maaari. Duber prelarong ito where nagsilbing palation mas taper tungkol sa bigat ng kanilang mga kasalanan at ang hindi maiiwasang banal na paghihigante. Pati na rin sa Budist na impyerno, ang mga oni ay naninirahan din sa ilalim ng mundo sa mas malawak na mitolohiya ng Hapon. Sila ay nakikita bilang bantay pinto at tagapagtanggol ng hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay. So bibig Mr. Pingalager irapakta ng dalawang katangian sa kanilang karakter dahil kahit na sila ay kinatatakutan dahil sa kanilang kalupitan, sila ay iginagalang din para sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa kosmikong kaayusan. Ang Hapon Berlining Moritz o Yomi ay isang madilim at malungkot na lugar kung saan naninirahan ang mga kaluluwa ng patay. Yomi Yuns ay mga bantay na pumpirals na may sumong pangkaluluwa sa pagtakas at pag-istorbo sa mundo ng mga buhay. Madalas na isinasalaysay sa mga sikat na kwento ang mga bayani o monghe na bumababa sa impyerno o sa ilalim ng mundo at nasasaksihan ang mga kalupitang ginagawa ng mga oni. Nyoribiko ng Zoit Diramon na bibigay din sa pangangailangan ni maging mabot. Kundi nilalalim din ang mga tema ng pagtubos at awa kung saan may ilang kaluluwa na nakakaligtas sa kanilang kakilakilabot na kapalaran sa pamamagitan ng taimtim na pagsisisi at banal na interbensyon. They were the only way more educational and siguro rin sa kulturang Hapones. Ang salamat at kwento yukols may naon yung gamit uwang magturo ang moral na aral at marahalagang kultural tulad ng kahalagahan ng katapatan, kitayin, at yatarian. Sa kilalang halimbawa yung kwento ni Momotaro, ang barang isinilang mula sa Peach na nakikipaglaban sa mga oni upang protektahan ang kanyang nayon, binibigyang diin ng mga tema ng tapang at kabutihan. Tumeoni were Kaislabin sa mere pistar ritual na nawiring ng bupulet ng merpinyos and espiritual na pagbabagong buhay. Sa panahon ng pagdiriwang na nagmamarka ng simula ng tagsibol, ang mga tao ay lumalahok sa isang ritual na tinatawag na mamemaki kung saan sila ay naghahagis ng inihaw na beans sa labas ng kanilang mga tahanan habang sumisigaw, layas mga oni, pasok swerte, upang palayasin ang masasamang espiritu at makaakit ng magandang kapalaran. Ang oni ay mga sikat na karakter sa No at Kabuki Teatro na kumakatawan sa tunggalian ng mabuti at masama, katarungan at katiwalian. Ang kanilang paglalarawan sa ganitong mga artistikong konteksto ay madalas na naglalayong tuklasin ang dualidad ng kanilang kalikasan bilang mga nilalang na parehong kinatatakutan at nirerespeto. Yun sa Rachikari din or Maikarang yung mga metaphor para matinding at hindi mapigang damdamin ng tao tulad ng galit, selos, at paghihiganti. Maraming kwento ang nagtatampok sa mga tao na nagiging oni kapag natatalo ng mga damdaming ito na itinatampok ang mga panganib ng pagpapabaya sa mga negatibong pakiramdam na madaig ang katwiran at moralidad. Sa kasalukuyang pop culture, ang oni ay naging isang kultural na fenomena na lampas sa kanilang panitikang bayan at mitolohiyang pinagmulan na abot ang pandaigdigang tagapakinig at umaangkop sa iba't ibang uri ng media. Ngayon ding presensya ay laral sa anime, manga, or video game, pelikula, at kahit sa fashion, hanggang muli silang binibigyang buhay at binibigyang kahulugan upang ipakita ang mga modernong tema at makaakit ng bagong manonood. Sa universo ng anime at manga, madalas na inilalarawan ang oni bilang kombinasyon ng tradisyonal na paggalang at malikhaing inobasyon. Ang mga tanyag na akda tulad ng Inuyasha at Blue Exorcist ay nagtatampok ng oni bilang mga komplikadong karakter na, bagamat unay demonyo, kadalasang mayroong senyales ng pagtubos, moralidad, at panloob na tunggalian. Inverse Plalarwans 2 ay nagbiyadaan sa oni, imigit sa isang mas mapagpalayang liwanag, sinasamantala ang dalawang katangian ng kanilang kalikasan at nagbibigay ng masaganang salaysay. And narustaon sa Idlailitaw, Brand Macfarngaring Caleb sa mga video game. And Merlaro to adorn Neo at Sekiro Shadows Die Twice ay gumagarit ding auni upang lumikha ng matinding hamon at dambuhalang atmosfera na sumasalamin sa parehong kalupitan at espiritual na lalim ng mitolohiyang Hapones. Yung oni were models na ginagamit bilang mga simbolo ng lakas, paghihimagsik, and pagiging individual. Narin mitaturan ng graffiti and as fluff na naglower ng ikonografiya ni Oni na paghaus ng tradisyonal na elemento sa modernong estilo upang makalikha ng pambihirang mga likhang sining. Derricker Orvis way na Howard na rin pag-ranger lamps at mitolohiyang Hapon na suwasagastig spinik pangunhing tiyuts at near puwersa ng kaguluhan na humahamon sa kaayusang panlipunan at espiritual.
Mula sa kanilang nakakatakot na paglalarawan bilang mga masibang kanibal at tagapahirap sa impyerno ng Budista hanggang sa kanilang mga papel bilang tagapagbantay ng hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay, ang Oni ay kumakatawan sa dalawahang likas ng kasamaan at ang pangangailangan para sa balanse sa kosmolohiyang Hapon. Sa ganitong paraan, ang mga Oni ay nananatiling makapangyarihang simbolo ng hindi alam at ng supernatural na nagpapaalala sa atin ng walang hanggang labanan sa pagitan ng mabuti at masama at ng kahalagahan ng pamumuhay ng naaayon sa likas na batas espiritual ng mundo.